Kararating ko lang po, sir. Po, magkasaing na po. Bibigit na po ako ng apoy. Bibigit po, maglilinis po ng kaldero at magkasaing po. Ikaran, nag-away nga pala si Maria at siya. Ronjun. Di ba mapapal? Nakaiga sa ulan. Tapos ginagaling na. Playboy, mag-a-apply doon sa Japan. 5K doon. Arian. Game, saya ulit. First coffee at the moment. Takot pa ako. Mari. Bawat timur. Kabidyo naman yan. Over. Guys, natuya. Magaling na. Matangin ang bako. Ano ka naman? Yan, nagugak. Yan, kabit. Sinong kabit? Sinong kabit? Alam. Ah, baso. Hindi pa yan. Ayun, hindi ko hindi naman ako pa. Ayun o. Hindi, ikaw yan. Ikaw yung pinakauna. Yung akala mo, kayo magkakagat na kayo pala. Dali. Wala pala na lalaki. Videoan. Sino sasali? Ali. Siya kumali. Ali. Dada. Okay na, alam mo na. Second. Alam mo na. Ano yung pa? 8 na kami. Nakabit. Ah, gano'n. First ako. Nakabit na kami. First ako. Second. First ako second. Sino bit? Game ako. Ayaw mo kasi. Hindi ako. Sana.
Ayan. Maalin? Jello! Kaso, Kilala mo yung dyan. Uy, kamaingay dyan. William. Ha? Kamaingay. Pili ka ng sardinas, Marie. Ilan po? Isa lang po. Maria, ano bibilin mo? Magna. Nak? Yung. Hindi ko naman yung gamit ni Magna. Bili po. Mega nga po. Kulay. Green po. Mega green. 27. Okay. Ano pa? Yan lang. Ayan. Uy! Kaya ba? Hey! 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 Ayun, magic sibuya. Ayun, ano. Yung magic sarap. Tagaw po tayo bujagan. Taga. Iya. Tagalaga. 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 Oy. Chocolate. Ito yung tubig na pinagkukunan namin. Yan, nag-iipon lang po. Hindi ko lalagyan ng balon. Wala, hindi po tutulo yung tubig. Naiinom din ba yan? Hindi po. Pang ligo lang po sa pang sayang-sayang po. Ano po yun pag ano po, pag pasusulakan, Pakukuluan. pakukulungan po sa ano. Kaldero.
Mare kang kutsara, Ate Mare. Hindi, pang tabaw dito. Marami tabaw. Ito lang din. Ano ba dito? Iba pa liyan pa dito. Bigay mo kay Kuya William. Kuha tayo maliit na mula doon. Kuha ka asin. Dalit, kuha ka asin. Ay, ano ba? Inanito? Inanito? Inanito to. Inanito. Lalo sa pagkulit, kapag nakakakita ko yung pinakagdaw ko. Ay,
lang po ang buhay namin. Pag may pera po, makakabili po ng masarap na ulam. Pag wala po, ganito lang po. Gulay-gulay lang po. Bahan po sa mga pamilya. Ayun. Ayun. Yung tubig lang. Tubig? Gulay. Tulog na po kami. Ganda pa naman ang camera niya. Tuwang-tuwa na.
Chilig, hindi naman lipat ako. Good morning! Inaantok pa si Marie. Inaabot ba kayo ng ng electric pan dyan sa taas? Konti po. Nabot ba daw ikaw naman? Inaabot ka doon, Marie? Hindi. Sa camera ko. Ayan, naku, mga bagong gising sila. Pasensya na sa istorbo ha. Opo. Excuse me. Ayan si Marie inaantok pa. Kamusta tulog mo, Marie? Okay lang po. Naabot naman ng electric pan yung Opo. kwarto mo. Medyo mainit na, anong oras pa lang, init na 6:30 pa lang, ang init na. O sige, hindi ko na patatagalin kasi medyo inaantok pa kayo. Sige. Ito, meron pala akong ibibigay na na konting tulong para kahit papano may panggastos kayo dito. Ito, cash money. Bibigay ni Comrade Mark. Ha? Ito, sino na tatanggap? Sino na? Sino ba? Sa inyo dalawa? Kami pong lahat. Ay, lahat. Sige ito, na lang bibilangin natin. Ikaw na lang, kuya. Sige, yan bilangin natin Okay. 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos, ha? Maraming salamat po, Sir Mark. Malaking tulong po to sa amin, sa aking mga po. Maraming salamat po. Yan. Salamat po, Sir Mark. Thank you po. Maraming salamat po. Makakabili na po kami masarap na ulam. Oo. Opo. Sige. Kahit pa paano makakatulong sa inyo yan, sir, ha? Malaking tulong tulong na po po ito, ito, sir. Malaking tulong na po talaga ito. Nakakabili na po sila ng Stephen. Ano nagpapabili na? Sino nagpapabili ng tsinelas? Sorry po, sa kaniram yan po. Okay. Sige. So, paano? Marami ding salamat at pasensya na nagising kayo na istorbo yung gising nyo. At congratulations! Congrats! Maraming Sige, salamat sige. po. Salamat po ng Sige. marami po, Sir Mark. Sige. Paano? Dali na, matulog na ulit kayo. Sige, bye-bye!
Lagi kong tinatanong ang sarili ko, mga katoto, how did we even get here? Ha? How did we even get here? Paano tayong napunta sa panahon na dinadanas natin ngayon? Dahil ngayong panahon na to ay panahon ng kadiliman. Panahon ng kadiliman para sa ating mga American citizens at sa mga immigrants sa bansang Amerika. I-remind ko lang kayo, mga katoto, na ang presidente ng Amerika ay isang kriminal. Aha, the court found him guilty of 34 counts of felony. At guilty rin siya sa pang-aabuso sa isang minor de edad. Aha, siya ay isang convicted. At take note yung batang. So ulitin ko, ang presidente ng Amerika ay isang kriminal, found guilty of felony and alam nyo, mga katoto, ngayon sa bansang Amerika ay parang 1930s Nazi Germany. Oo. Uulitin ko, ang Amerika ngayon ay parang 1930s Nazi Germany. Nakakatakot ngayon manirahan sa bansang Amerika, mga katoto. Immigrants are being kidnapped/abducted off the streets. Ina-abduct/kinikidnap ang mga immigrants off the streets without a warrant of arrest signed by a judicial judge. Nakakatakot, mga katoto. Para nga tayong nasa panahon ng Nazi Germany noong 1930s. At alam nyo, mga katoto, hindi lang mga immigrants ang nanganganib sa panahon na to. Pati mga American citizens, mga katoto. Pati mga American citizens ay nanganganib sa panahon na to. Well, una, sabihin ko sa inyo na ang target ni Donald Trump ay yung mga immigrants. Mapa green card holder o undocumented alien, it doesn't matter sa kanya. Target niya ay yung mga immigrants. Pero hindi nga lang yun ang nangyayari, mga katoto Pati mga American citizens tinatarget. Napakataas ng racial profiling na nangyayari ngayon, mga katoto. Well, una, magpunta muna tayo sa mga immigrants. Okay? Mapa green card holder, it doesn't matter. Maraming kaso na mga immigrants o legal residents ng bansang Amerika ay inabduct/kinidnap off the streets. Tapos, dinetain sila. Pero syempre, mas marami yung mga walang papel, yung mga undocumented immigrants. They are being snatched/kidnapped/abducted without a warrant of arrest. Ganun din sa mga legal, ganun din sa mga green card holders. Inaaresto sila kahit walang warrant of arrest. Nakakatakot, mga katoto. Nakakatakot. Ngayon, about sa mga American citizens. May mga kaso na may mga American citizens na dinampot off the streets tapos dinetain. May mga kaso din na mga American citizens coming from abroad and then going back to the United States. Ang nangyayari o maraming nangyari, they were detained for hours and some detained
for days. I'm talking about the American citizens, ha? Aha, mga American citizens dinedetain ng CBP. So, uulitin ko mga katoto, tayo ngayon ay namumuhay sa napakadilim na sitwasyon. Alam nyo, last year mga katoto, buwan ng Nobyembre last year, I made and uploaded videos about na kung papaano hindi pwedeng gawin ni Donald Trump ang mass deportation. At pinaliwanag ko rin na kung gaano kahalaga ang mga immigrants sa American society. Hindi ko lubos maisip, hindi ko na-imagine noong mga panahon na yon na darating tayo sa panahon ngayon, sa panahon na dinadanas natin ngayon. I never imagined in the past na mararanasan natin ang dinadanas natin ngayon under sa rehimen ni Donald Trump. I never imagined it in the past. Napakahalaga ng due process mga katoto. Napakahalaga niyan. Ang problema kay Donald Trump hindi siya sumusunod sa due process, hindi siya sumusunod sa batas, walang halaga sa kanya ang konstitusyon, hindi siya sumusunod sa mga pinag-uutos ng mga judicial judges. Teka lang. So yeah mga katoto, hindi sumusunod si Donald Trump sa mga pinag-uutos ng judicial judges. Ngayon nga kinasuhan na siya ng Supreme Court ng contempt dahil sa kanyang hindi pagsunod sa mga pinag-uutos ng mga district court judges. Yes mga katoto, si Donald Trump at ang kanyang buong administrasyon ay lawless. Wala silang sinusunod na batas, wala silang sinusunod na due process at sila ay walang paggalang sa American Constitution. May tanong ako sa inyo mga katoto. May tanong ako. Alam nyo ba kung ano ang dalawang pinakamalaking exports ng bansang Amerika? Alam nyo ba? Well, kung hindi nyo alam sasabihin ko sa inyo ngayon na. Ang dalawang pinakamalaking exports ng bansang Amerika ay education and entertainment. Education and entertainment. Ngayon, under sa entertainment ay tourism. Tourism.
Alam niyo ba kung magkano ang kinikita ng bansang Amerika sa tourism industry every year? Alam niyo ba? Almost $3 trillion each year, mga katoto. Yes, almost $3 trillion. Sa usaping education naman, mga katoto, the USA makes almost $30 billion each year from international students. Uulitin ko the United States of America makes almost $30 billion a year from international students from all over the world. Pero ano ang nangyayari ngayon, mga katoto? Ano ang kaganapan ngayon nowadays, mga katoto? Si Trump at ang kanyang mga goons ay parang isang wrecking ball. Winawasak nila, sinasabotahin nila ang education system sa Amerika at ang tourism industry. Ang daming mga kwento, ang daming mga kaso na mga international students dinadampot off the streets, inaaresto without a warrant of arrest. Tapos ang daming mga kaso na mga international students kinakancel ang student visa nila without any notifications from the government. Tapos pag-usapan natin ang tourism, mga katoto. Ano ang ginagawa niyang mga hinayupak na yan? Ang daming mga kwento, ang daming mga kaso na kung saan ang mga turista hinaharas nila pagdating sa border. Ang mga turista hinaharas nila. Teka. Ang daming mga kaso, mga katoto, na kung saan ang mga turista hinaharas nila pagdating sa airport. Marami sa kanila na A to A, airport to airport. Marami sa kanila pinababalik sa bansa nila. Marami mga turista dinedetain. Marami mga turista dinedetain for hours, for days, for weeks. Yung iba nga na-detained for 2 months, 3 months. Grabe, mga katoto. Kaya ngayon bagsak ang tourism industry. Kung ikukumpara mo last year, 2024, ngayong 2025 down ang tourism for 16%. Down siya ng 16%, mga katoto. Canada alone, mga katoto, down ng 70%. Teka lang. Ang tourism, ang mga tourists coming from Canada ay down 70% ngayong taon na to kumpara last year. At uulitin ko ang tourism ngayon, international tourism, ibig sabihin yung mga turista na nanggagaling mula sa ibang bansa papuntang US ay down ng 16% kumpara last year.